Congressman, meron na po ba kayong initial findings sa drug war probe ng Quadcom? Partial man or complete? Well, meron na kaming partial report, no. In fact, we're just collating all the testimonies at saka yung aming mga affidavits na hawak. At as soon as ito makumpleto namin, we will file our partial report and turn this over to DOJ, Ombudsman, and of course PNP, no, kung tungkol dito sa drugs at saka sa EJK. And kailan niyo ho plano matapos tong partial report? Hopefully in the next 2 weeks. When we resume siguro by November 4, baka meron na kaming pwedeng ma-submit na partial report. On November 4. When is the next hearing, sir? Next week, October 22 is our next hearing. Okay, so may October 23 po and hopefully by November 4 meron na pong partial report na inyong maibibigay sa ilang ahensya ng gobyerno. Congressman, kailangan ho ba para sa inyo hintayin pa yung report mula sa Quadcom o pwede nang umpisahan yung pag-file ng mga reklamo laban sa ilang mga individual na sinasangkot o sinasabing sangkot dito sa EJK o drug war? Well, my personal opinion dyan, Pinky, is that siguro pwede na mag-umpisa ng preliminary investigation ng DOJ. Kasi meron na pong mga affidavits at meron din pong testimony na ibinigay sa isang congressional inquiry. No? At dahil meron silang ganyang klaseng testimony at nag-submit din sila ng kanilang sinumpaang salaysay, perhaps that is already sufficient para makapag-conduct na sila ng preliminary investigation. Kasi marami dyan sa mga nabanggit na mga witnesses, admission against self-interest. And I think yun ang pinakamabigat na admission, no? Dahil yung sarili nilang self-interest ang apektado dito. Mm-hmm. So I guess if this would require a submission of a committee report, then we will do that. Pero sa aking palagay lamang, siguro pwede na sila mag-umpisa ng kanilang preliminary investigation. Sa palagay niyo ho, Congressman, sa palagay niyo po, pwede o dapat nang umpisahan yung preliminary investigation? Sa aking palagay, siguro dapat umpisahan na. Kasi nandyan na, meron ng mga admissions. In fact, yung isang witness, yung Colonel Santi Mendoza, he is a conspirator, no? He is a participant dun sa ambush na nangyari kay General Barayuga. And that is already a admission against self-interest. So dapat automatic meron ng investigation, preliminary na ginagawa dyan. Maliban po dun kay Colonel Santi na sinasabing nagbigay po ng impormasyon dito sa umano'y pagpatay kay Barayuga, ano pa ho ang para sa inyo dapat umpisahan na ng preliminary investigation hinggil dun sa mga affidavit na isubmit sa Quadcom? Well, itong issue about the revelation of Garma, no? Colonel Garma, no? Meron siyang mga binanggit na mga pangalan. Meron siyang, she testified that there indeed was a reward system, no? Na nabanggit naman ito nung Colonel Joby Espinido nung siya'y humarap sa Quadcom. So, merong nagko-corroborate, no? Nakikita natin na parang napapatunayan na maring talagang totoo itong sinasabing reward system sa pag-implement ng war on drugs. Itong reward system nga po na inilabas na matrix sa Quadcom hearing, kamusta po ang investigasyon at may kinalaman kaya itong reward system sa paggamit ng Intel funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sir? Siguro yan ang aming sisilipin pa at susuriin naming mabuti, no? Merong kasing mga iba pang witnesses na dapat na maiharap namin sa Quadcom nang sa ganun makadagdag pa ng information tungkol diyan sa pagkaka-implement ng war on drugs. Kung meron bang mga abuso, meron bang mga extrajudicial killings na ginagawa at obviously merong pinatotohanan itong pag-implement ng reward system dahil nga may nakatanggap. And we want to hear from those witnesses willing to tell all, no, about sila nakatanggap ng reward when they implemented the extrajudicial killing. Sa palagay niyo ho ba, Congressman Barbers, itong si Leonardo ay patotohanan yung sinabi po ni Garma?
Kasi hanggang ngayon, hinihintay namin kung ano ba yung affidavit na nilalaman ng affidavit na ibibigay daw ni Colonel Leonardo. As of this time, as we speak, wala pa kaming nakikitang affidavit at wala pa ring information na siya ay magbibigay ng kanyang affidavit. Opo. But I think dun sa mga information na narinig niya na galing naman kay Colonel Garma, I'm sure sasagutin niya mga yan pagdating ng next hearing ng Quadcom. Pero yung ilang mga personalidad invited po, katulad po nung Muking at yung ilan pa pong individual, sigurado na po ang kanilang pagdalo sa susunod na Quadcom hearing sa October 23, sir? Well, upon the motion of Congressman Paduano and Congressman Fernandez, ay inimbitahan namin yung dalawang taong yun, yung Sunny Benaventura at saka yung si Miss a certain Muking. And Muking, I think, is a nickname. She's a former USEC daw ng PMS. Opo. I am not so sure about her full and real name, pero mukhang napadalahan na natin sila ng notice that they will be invited dun sa aming next committee hearing. Ilang tanong na lamang po, paano ho ba talaga malalaman kung totoo nga, sabihin po natin na ginamit ang Intel funds ni dating Pangulong Duterte sa reward system? At saka, siguro sir, magkano ho ba ang pinag-uusapan na Intel funds dito? We will have to look into the records para ma-check natin yan. Kasi kung ang titingnan natin ay 6 years yung panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, we will have to look into the intelligence funds for the last 6 years. Tingnan din natin I'm pretty sure, Pinky, na merong pinaggastusan, pero ang tanong lamang kung ito ba'y ginastos dyan sa reward money or hindi. I guess that is what we will have to look deeper into as soon as we get testimonies from other witnesses that may be willing, kasi apparently may nagparating sa amin na maaaring magbigay ng idea about the reward money, kung saan nanggagaling at sino nagbibigay. Meron po na nagsabi na posibleng mag-testify? Meron kasi kaming naririnig na mga information. I just don't want to say it yet because hindi pa siya verified. And apparently, itong information na hawak niya ay meron siyang tinuturo na kung saan pinanggagalingan ng pondo para magbigay ng reward dito sa mga nag-i-implement ng war on drugs. Lalaki ho ba ito, babae, sir? Honestly, Pinky, I cannot really tell you right now because I have no information yet. Ang binigay lang na information, there could be someone who is willing to tell us all. At yan, ayaw nga sana naming ilabas muna kasi hanggat hindi pa siya nagbibigay ng kanyang sinumpaang salaysay. If you notice, lahat po ng aming witnesses, before we even allow them to testify before the Quad Committee, dumadaan sila sa isang vetting process ng aming legal team. And of course, they will have to execute an affidavit para nang sa ganun, hindi kami balikan later on, sabihin na pinressure sila, tinakot sila para magbigay ng kanilang salaysay. Okay. So, abangan na lang po namin ang susunod na Quadcom hearing sa October 23. Quadcom Chairman Robert Ace Barber, sir, maraming salamat po sa inyong oras.